Gustong gumawa ng puto bumbong pero walang bamboo tube pang steam, o di kaya walang dahon ng saging. Dito sa recipe natin, kahit foil lang ay makakagawa ka na ng paborito mong puto bumbong, at mas pinaisip pa natin ang pagluto nito. Para sa ating puto bumbong, gagamit tayo dito ng 2 cups glutinous rice flour. At ito ay optional lang, para kakaiba at masarap ang ating puto bumbong ay naglagay ako ng 33 grams powdered milk. At dahil kulay ube o lila ang ating puto bumbong ay nagtunaw ako ng kulay ube na food coloring sa ating 1 cup na tubig at dito natin tutunawin ang 1/4 cup na puting asukal. At dahan-dahan natin ito ibuhos sa glutinous flour hanggang sa makuha natin ang tamang texture ng ating dough. Super patok ito ngayon dahil ito ay madalas din ibenta tuwing simbang gabi at masarap ito sa kape. Kahit hindi Pasko ay pwede mo na ito lutuin at ihain sa mesa ninyo, basta matyaga ka lang sa pagluto nito. Kapag ganito na ang itsura niya, yung tipong hindi na siya dumidikit sa kamay mo ay goods na yan. Para mas mapadali yung pagbabalot natin mamaya ay minabuti kong i-grate ito para mas pino yung galapong. Pero ito ay optional lang, dahil ito ay gawang bahay o lutong bahay, pwede mo na lang skip ito at proceed to the next steps. Ito yung next step, kung kagaya kita na walang dahon ng saging ay pwede mo ito ilagay sa foil, maggupit ka lang ng rectangular shape sa foil at ready to go ka na. Pairan mo lang ito ng margarine para hindi didikit yung galapong kapag ito ay naluto na. Gayahin mo lang yung steps, maglagay lang ng at least 1 kutsara na galapong sa foil na parang shape sa puto bumbong ang pagkalagay. Ulitin lang ang proseso hanggang sa matapos. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E-comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. At kapag nalagyan na lahat ng mga foil ay ready to steam na ito, make sure na kulong-kulo yung tubig bago natin ito steam. At steam natin ito for 15 minutes. After 15 minutes ay luto na ito, hanguin ito at lutuin din yung iba pa. Sa ating recipe ay nakagawa ako ng 16 na puto bumbong. Kung gusto mo ng mas marami pa na outcome ay doble or triple mo lang yung mga sangkap. Ganyan lang kadali ng ating puto bumbong recipe, at sa next time na magki-crave ka nito ay kayang-kaya mo na itong lutuin. Palalamigin muna natin ito ng ilang minuto bago alisin ito sa foil. Muntik ko nang makalimutan, dahil wala tayong dahon ng saging ay kinailangang pairan ng mantikilya ang ating paglalagyan nito para madali lang ito makuha kapag kinain na at hindi didikit sa plato or lalagyanan. At dahil ito ay lutong bahay, kahit anong pwedeng toppings mo rito ay pupwede. Pero bago ka maglagay ng kahit anong toppings ay papahiran muna natin ito ng maraming mantikilya, mas masarap maraming margarine sa puto bumbong. At dahil wala akong niyog sa bahay ay gumamit na lang ako dito ng desiccated coconut. Ito yung kinagandahan sa lutong bahay, kasi kahit ano, magagawan ng paraan. Pero kung gagawin mo itong pambenta ay much better na gumamit ng ginayad na niyog. Mas masarap talaga na totoong niyog ang gamitin dahil yun naman talaga ang isa sa mga orihinal na sangkap sa toppings sa puto bumbong. Grated cheese, mas marami mas masarap. Brown sugar o muscovado sugar, masarap din ito sa puto bumbong. At panghuli, condensed milk, kung meron kayong leche flan sa bahay ay pwede rin yun. At ito na ang ating recipe. Puto bumbong, bahay edition. Sobrang sarap, magkasing lasa niya yung tinitinda sa labas at marami pa ang nagagawa ko. So yun lang po mga kakuksina. Sana ay natulungan ko kayo sa isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madali mabenta. Maraming salamat po sa panonood at kita-kits sa susunod nating pagluluto.